Hello, magandang araw sa inyo, no? So, I think uh, most of you napanood na itong video na to. Ito ay tungkol kay Maxi Andresen. Nanipa daw, nanipa. Flying kick pa nga daw. Panoorin natin yung video. Paano ba ano to? Ayan. Point, point. Point. Maayos naman yung ano, ba't nanampal kasi yun? Maayos naman nagsasalita ito si ating nandito o yung mataba sa pinaka left side. Bigla niya na lang sinasampal. Wag na lang po, di ba? Bigla, bigla sinampal. Grabe yung ano yun, no? Grabe yung sipa. Anyway, ano ba yung konteksto na itong video na to? So napag-alaman ko, ito pala yung istorya. Sabi dito, pakita natin, no? Paano mazo-zoom? Ito yung context. Here's the context. The incident reportedly began after Maxi's performance. Si Maxi, yun yung nag-flying kick. Di ba? The incident reportedly began after Maxi's performance at a bar. As Maxi was leaving the venue, she stopped to take photos with fans. Among those waiting was a transgender woman who was heavily intoxicated, lasing, and very eager to take picture with Maxi. In her excitement, she accidentally grabbed and pulled Maxi's hair. Aksidente lang naman pala. Dahil na-excite. Unfortunately, Maxi was wearing a wig that had been glued securely to her scalp. So the sudden pull caused her significant pain and immediately upset her. Maxi and her handler told the fan not to pull her hair before they got into their van and left. A short time later, Maxi and her group reportedly returned, bumalik, because Maxi was still distressed and wanted to confront the person who had pulled the hair. Before the before the actual fan could approach, another transgender woman or gay individual who had nothing to do with the incident stepped forward only to apologize on behalf of the intoxicated fan. Bumalik pa pala kasi sila. Napalampas na eh. Siguro sa giggle, no? I mean, 'di ba? Lahat naman tayo nakakagawa ng hindi magandang bagay, 'di ba? Dahil syempre sobrang inis. Nung unang napanood ko 'to, ayoko munang reakan hangga't hindi ko alam yung buong konteksto. Gusto ko munang malaman yung reason kung bakit sinampal niya at finlying kick niya yung babae. 'Di ba? Kasi iniisip ko naman, baka naman may reason kung bakit ginawa niya 'yon. 'Di ba? Parang mahirap naman kasi manghusga na sasabihin mo agad na ano ba yan, nanipa na lang bigla. Pero ano ha, sa una pa lang, alam naman natin na mali naman talaga kasi ang manakit. Pero, for the sake of being fair, kailangan malaman din natin yung reason. At least kahit pa paano ma-justify. Although na mali, no? At least naintindihan natin kung ba't niya ginawa. At yun pala yung nangyari. Kaya lang, ang problem doon, nakasakay na daw pala di umano doon sa van. 'Di ba? Binalikan pa nila. Parang ano naman yun, hindi na lang pinalampas, no? Mga ano talaga eh. Pag ganyan eh. Then ito, no, after nung matagal na pala ito, nag-resurface lang siya. Sana ba yun? Nag-resurface lang yung video.
Pero ganun pa rin, mali pa rin yung nangyari. At least kahit pa paano, alam natin reason. Then ito mga men, no, merong nag-apologize itong si Maxi ito. Naglabas ng public apology. Naglabas ng public apology si drag performer Maxi Andresen kasunod ng muling pag-viral ng video ng kanyang outburst, ano ko lang muna, na naganap ilang taon na ang nakalipas. Matagal na pala. Sa kanyang pahayag, inamin ni Maxi ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin sa lahat ng naapektuhan ng insidente. Ayon sa kanya, marami siyang natutunan mula na nangyari at patuloy siyang nagsisikap ng maging mas mabuting tao. Nauna rito, umani ng iba't ibang reaction online matapos kumalat ang umano'y konteksto ng viral video. Ayon sa isang social media post, nagsimula umano ang insidente ng aksidenteng mahila ng isang lasing. Yun na, yung kinuwento, ano. Gayon man, hindi pa independyenteng nabe-verify kung kumakalat na umano'y konteksto ng insidente. Sa ngayon, umaasang ilang netizens na magsilbing pagkakataon ang naging paghingi ng paumanhin ni Maxi upang maisara na ang usapin at makapagpatuloy lahat sa positibong paraan. Diba? At least kahit pa paano na-address yung issue. Ito yung sinasabi ko, no, lalo na kay Sir Alex Pabella. Na ang internet kasi ay malaking storage device. Kaya lahat ng mga kagaguhan na gagawin mo naka-record dito. Naalala niyo yung video ng Muslim na pinapakain ng baboy ni Sir Alex Pabella. Ngayon hindi pa magva-viral 'yan. Hindi pa 'yan magva-viral kasi busy pa ang tao ngayon sa sa corruption, flood control, sa Ateneo, sa Tacloban. One of these days, no, pag may nagkaroon ng sa mga Muslim, magre-resurface yan. At doon na magsisimula yung paniningil. Taking time bomb yan eh. Yung video ni Sir Alex Pabella na yan eh. Hahantingin siya dyan. Kaya sometimes, no, yung mga gawa natin, although na sometimes ay kahit ako naiintindihan ko, no, kahit negative yung ginagawa, dala ng emotion or dala ng pagkabigla, pero mas maganda pa rin talaga nag-iisip bago gawin ng isang bagay. Tandaan nyo, no, lalo na pag sa publiko, marami ng walking CCTV ngayon. Ang mga tao lagi may dala-dala ng camera. Hindi mo na mamamalayan, bigla nagva-viral ka na. Yung dalawa na nga lang na nagkikwentuhan yung police, di ba, na walang helmet. Walang helmet, pati yung enforcer, sabi ko na, mahirap na daw, baka daw mag-viral. Ayun, nag-viral nga sila, di ba? Ganun talaga. Di ba? Anyway, next topic. Next issue. Kilala niyo si beauty queen na Joy Barcoma. May message siya kay Senator Riza Hontiveros. So, alam niyo naman na si Riza Hontiveros ngayon ay pinag-iinitan yung Gorbox. Yung video game, no? Na sabi ganun dito. Senator Riza Hontiveros said she will seek the assistance of the German embassy in the Philippines after the Germany-based developer of Gorbox declined to attend the Senate hearing on the Tacloban school shooting schedule on July 1, 2026. Any developer or online company that wants to operate here, profit from Filipino users and reach
Filipino children must respect our laws, our institutions, our institutions. This should be the bare minimum for them to do business here. Kung ayaw nilang kilalanin, mananagot sila. Sa akin, no, partially, naiintindihan ko naman yung concern ni Risa Hontiveros. Kaya lang, hindi ako naniniwala dun sa ano na video game yung reason Kasi yung mga video game na yan, no, matagal na nag-i-exist yan. Yung gore box na yan, mas may violent pa dyan. Well, ang ibig ba sabihin nun, yung gore box ba yung madalas na na nilalaro? 'Di ba? Pero sana hindi lang sa Pilipinas ang may naapektuhan yan. I'm so sure maraming users yan kahit sa ibang bansa. Sa ibang bansa dapat may nangyari na din dapat na hindi maganda. No? Naiintindihan ko yung concern. Don't get me wrong, no? Dahil lahat naman tayo gustong mahabol kung sino yung dapat managot Kasi hindi naman kasi talaga maganda yung nangyari. Kaya lang, no, mukhang mali yung puno na tinatahulan. Parang hindi siya sa akin ano ba itatanong mo dun sa dun sa developer? Wait lang ha, i-search nga natin. Ano yung reason? Bakit bago natin basahin yung pahayag ni Beauty Queen. Ano yung reason? Ang gusto scrutinize age verification safeguards. Whether Gorbax 18 plus rating and existing measures were sufficient to prevent minors from accessing the game. Content moderation, how the platform handles generated content and interaction that may expose players to violent ideologies. Online safety, the risk of harmful communities forming with... Sa totoo lang, no, kung ito yung gusto niyang malaman, dapat lahat ng games ganyan Hindi lang yung specific game na yon. Kasi kahit pa sabihin mo na i-ban mo yan, let's say, para wala nang usapan, i-ban mo na yan. May games na lilitaw uli na ganyan Di ba, men? Ako hindi ko nagigets kung ano yung gustong patunayan doon. Siguro kayo pwede nyo explain sa akin, no? Ako di ko kasi nakukuha. Then ito maganda ito sinabi ni Joy Barcoma Sabi gano'n. Senator Risa, parang mali ang pinagtutuunan natin atensyon. Hindi po mawawala ang panganib sa mga bata kapag nawala ang isang laro. Ang kailangan ay mas maayos na paggabay ng nakakatanda, edukasyon, mental health support, at early intervention. Tama naman. Parang ito din yung iniisip ko no last time. No? Kapag ang bata ay punong-puno ng pangaral, alam nila yung dapat gawin sa hindi. 'Di ba? Kasi hindi lang game ang pwede mag-impluwensya sa bata Kahit movies na pinapanood, pwede rin Kahit nga mismong mga kabarkada niya mas mataas ang risk ng ang maimpluwensyahan ka ng kabarkada kaysa video game. Kaya ang dapat talagang pagtuunan ng pansin yung yung pagdisiplina sa anak at guidance. 'Di ba? Speaking of guidance, no. Nagkaroon
ng debate regarding sa pagbago ng disiplina sa school. Panoorin natin 'to. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At mga kapuso, talagang ang iba ang henerasyon noon at ngayon at ang pagkakaiba po niyan, kita rin sa kung paano magdisiplina ang mga teacher. Kapuso, what you think? Ano ba ang core memory mo noon ng school discipline? Yan ang tinutukan ni Dano Tingkung. Tingnan natin. Bawat estudyante may kanya-kanyang core memory. Kasama na riyan ang pagdidisiplina ni teacher. Pero bawat henerasyon ba pare-pareho ang experience? Ganito ang kwento ni na tita at mami nung nag-aaral pa sila. Dito lang, yung steak ng ilagay namin sa mesa na table ng kitchen namin. Tapos ganun. Pag noon, batang 90s, pinapasquat ganila sa ilalim ng araw. Ang lupit Tapos eh. minsan, hinihila yung patilya mo. Ganun pag wala ka. Oo, yung ganon. Kwento sa akin ng kuya ko. Tapos pinapalo yung kamay mo pag wala kang assignment. Kapag wala kang nagawang assignment, tatayo ka na sa harap. Kapag na-late ka nung araw sa school, hindi ka muna pwede pumasok, nasa labas ka lang muna ng school. Naalala ko pa dati, pagka makulit ka, lilipad ang eraser. Ayon sa Teachers Dignity Yung lumilipad na eraser. Coalition, marami sa mga ganyang nakagawi ang pagdidisiplina, illegal sa ibang bansa at dito rin sa Pilipinas. Ang kailangan nating maiklaro talaga ay yung policy natin, ano? Kasi we have of course 1710 yung batas, no, na ipinagbabawal ang lahat ng uri, no, ng pang-aabuso. Ba pinagalitan mo yung bata, no? Yung wait lang ha. Yung pang-aabuso, how do you define pang-aabuso ba? Baka naman kasi pinagsasabihan mo lang ay abuso na. 'Di ba? Yung pagpapagalit natural lang naman 'yun. Pagdating mo sa real world, men, lalo na yung sa boss mo, mumurahin ka pa ng boss mo eh. Pag sablay-sablay ka eh. Hindi ko sinabi murahin niyo yung mga bata ha, pero dapat yung pagpapagalit, yung nakikita ng bata na galit yung yung parang niya, guardian niya or yung authority, dapat nararanasan din ng bata yon. Hindi not necessarily lang mura-murahin mo ang bata. Yung nakikita ng bata na halimbawa may ginawa ka tapos nakikita niya frustrated yung ginawa niya ng ganon or pinagdidilata ng mata, malaking bagay yun eh. Para maramdaman niya na may hindi maligaya doon sa ginagawa niya. Dapat malinaw yun eh. Alin ba ang abuse doon? Kasi sometimes sobrang arte na minsan eh. Pinupok mo yung lamesa, no, at yung bata ay nagulat, binato mo ng choke yung bata, sinabi mo doon sa bata na babagsak kita kapag hindi ka nagpagupit, no? Lahat ng yan ay categorized as abuse, no? Under Sino gumawa ng batas na yun? this RA 77. Pero sabi ng iba naming nakausap, dahil hindi na raw mahigpit ang mga guro ngayon, Correct. kaya hindi na disiplinado ang mga kabataan. Masyado nang nagiging kampante yung mga kabataan na ngayon na kaya na nila yung mga teachers nila. Sa magulang po kasi nag-start yung pagdisiplina talaga sa mga bata. Not all the time naman kasi sa magulang eh. Once na yung bata kasi ay wala na sa kamay ng mga magulang at dinala sa school, meaning dapat yung authority na ipapasa na rin sa sa teacher, dapat tandem ang teacher at nanay. Hindi magkaaway. Bata. Dapat may certain level ng discipline na maipapakita natin yung otoridad ng mga guro, no, at may impose natin yung order at discipline doon sa classroom. Dahil kapag walang disiplina, walang kaayusan sa ating classroom, no, ay hindi talaga natin matuturuan ng mabuti ang mga bata. At isa ito sa tinitignan namin na dahilan kung bakit patuloy na bumabagsak yung ating
output. Sa panahon Kasi nga wala nang paghihigpit. Wala na nagsiseryoso. 'Di ba? I think yung mga palo-palo sa kamay, actually yung pagpapalo, biblical naman yun eh. 'Di ba? Pumahal mo yung bata. Yung ayaw mong may gawin siyang mali. Pag pinapalo mo kasi, doon kasi nag-i-start yung takot sa authority. Na doon nag-i-start yung konsepto na pag may ginawa kang hindi maganda, malilintikan ka. 'Di ba? Kasi kung hindi ipaparanas yun sa bata, yung malilintikan pag may ginawang lalaking walang kinatatakutan eh. panahon ngayon, ano kaya ang mas epektibong paraan ng pagdidisiplina sa mga estudyante? Di ba may guidance naman? Doon na nila i-raise, hindi niya deserve na masaktan kahit na makulot. Yung pagkakaroon po ng counseling sa mga student is malaki pong makaka-help. No cellphones talaga po. Isa sa mga pinuna ng Teachers Dignity Coalition ang kakulangan ng proteksyon sa mga guro lalo sa mga sitwasyon ng pagbully sa kanila ng mga estudyante. Correct. Maaari kasi silang akusahan ng pang-aabuso kung gaganti sila o poprotektahan ng sarili nila. Kaya isinusulong nila sa Kongreso ang panukalang Teachers Protection Policy kung saan may mga pwedeng gawin ang guro para disiplinahin ang mga pasaway na estudyante nang walang takot na baka baligtarin sila ng mga magulang at akusahan ng pang-aabuso. Kasama rin sa mga hinihingi ng grupo ang pagkakaroon ng mga guro ng libreng access sa abogado sakaling kasuhan sila. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Pero sana hindi maabuso, no? Mahirap na kasi yung hindi ko alam kung ba't bigla nagbago ang lahat, no? Produkto ba yun na dahil yung mga magulang takot na mangyari sa kanila yun, nangyari sa kanila nung araw? Diba? Dapat nagtutulungan ng teachers at parents. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.